Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginiit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng kondisyon na itinatakda ng pre-trial chamber. Bakit dapat siyang payagan sa interim release? Una, hindi siya post ng objective risk of flight, yung baga tatakas siya. And also, hindi siya magkakaroon ng influence doon sa investigation. Hindi siya tatakas, hindi siya gagawa ng paraan para tumakas or takutin yung mga witnesses or yung mga supposed victims. So, kung titignan natin dito sa member states ng Rome Statute, marami po tayo ditong possible kasi hindi kasi in-identify ng kampo ni Tatay Digong kung anong bansa yon. So maraming mga agam-agam, mga haka-haka na pwedeng ito yung bansa. Kasi under rule ng Rome Statute, para mag-grant yung interim release mo, kailangang may isang member state na willing kang tanggapin doon sa bansa na yon para doon ka muna mamalagi habang inaantay yung next na hearing mo. Nabanggit dati ni Yusek Castro Anticlear na parang may sinasabi nila na hindi sila willing tanggapin si PRRD pabalik ng bansa. Alam na natin na hindi talaga sila willing. Unang-una, hindi naman talaga mangyayari yun kasi hindi nga member state ang Pilipinas. Pangalawa, alam na natin na hindi talaga nila tatanggapin dahil ayaw nga nila pinalayas nga nila Pangatlo, kung tatanggapin man nila, hindi rin tayo papayag kasi alam natin kung anong mga possibilities na gawin nila kay Tatay Digong sa Pilipinas. Ngayon, ang naisip ko dito is ang China is hindi kasi member, no? Pero ang China, ang Russia hindi rin member. Kung titingnan natin dito, hindi rin member, 'di ba? So, ano kaya kung i-elicit natin yung mga possible na mga countries? Anong bansa kaya? Dito tayo pupunta sa BRICS. Ayan, sa BRICS. Alam natin na ang BRICS ay Brazil, Russia, India, China, at saka South Africa. So, ayan, tignan natin dito. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And then later on, sumali na yung mga ibang bansa like Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. And then, patuloy pa rin yung mga dyan. So, titignan natin, since itong mga bansa na ito ay included sa BRICS, syempre, kung ano yung regulation or rules ng BRICS, dapat in conform with the other member state, di ba? So, China is a member ng BRICS, Russia is a member ng BRICS, pero hindi sila member ng ICC. So, titingnan natin ang mga possibilities. Possible sa Egypt, possible sa Ethiopia, medyo mahirapan nata. Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Tingnan natin kung members ang mga ito. Unahin natin yung Egypt. Ayan. Egypt, tingnan natin, hindi member. Hindi member yung Egypt.
Ethiopia. Tingnan natin ng Ethiopia. Hindi rin member. Indonesia. Tingnan natin kung member ang Indonesia. Hindi rin member. Hindi pala member ng Rome Statute ang Indonesia. Iran. Tingnan natin. Iran. Hindi rin member. Nako. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Hindi. Tingnan natin. Hindi rin member. Hindi rin member. Hindi pala. South Africa. Ito ayan ayan, South Africa. Nako. So, isa sa possible na bansa, teka, meron din Brazil Brazil. Tingnan natin kung member ang Brazil. Brazil. Yun, member. So, dalawa na. Brazil at South Africa ang possibilities na Tingnan natin yung UAE. UAE. Yun, wala. So, yan lamang ho ang mga possibilities na pwedeng tatanggap kay Tatay Digong. But, kasi itong mga ito, possibilities na pag member ka ng Rome Statute, pwede ka kasing tawag nito, maimpluwensyahan ng ICC. So, doon tayo dapat sa hindi member ng Rome Statute, doon sa member ng Rome Statute, pero member ng BRICS. So, yung member kasi ng Rome Statute na hindi member ng BRICS, pwedeng hindi maimpluwensyahan ng BRICS. Nagets nyo? So, dalawa yung possibilities natin, South Africa. Any state ng South Africa at saka yung Brazil. Kasi Brazil, member ng ICC. South Africa, member ng ICC. So, doon na tayo. Na-elicit na natin yung mga possibilities. Nagigess naman ninyo siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Hindi naman, pero kung ako, I think more on Brazil. Maybe. Mas gusto ni Tatay Digong. South Africa. Okay din naman yung South Africa, pero depende kung saang state yon. So, yun lang ang ating ngayon at antabayanan natin. For sure, ako I'm positive na mag-grant yung interim release ni Tatay Digong dahil unang-una, considering his age. Diba? Pangalawa, hindi siya yung tipong tumatakas. Hinarap nga niya to diba? Sumama nga siya Kasi kung tutusin, pwede nga na siyang lumaban pero hindi naman niya ginawa. And yung severity ng ipinupukol sa kanyang kaso, hindi naman yung kagaya nila, yung sa Libya. Yung leader ng Libya o yung leader ng mga like si Joseph Kony ng South Africa. Diba? Yung talagang mga brutal yung mga kaso na crimes against humanity doon. War crimes pa nga diba? So anyway, yun lang ang ating update ngayon. Hoping for this positive. Kasi kahit ngayong prosecution panel, hindi naman sila tutol. Kasi karapatan ng kahit sino. Pagkagaya sa Pilipinas, karapatan natin na mag-bail. So kung sa Pilipinas, ang bail na yan ay katumbas ng interim release. Hanggang sa muli, maraming salamat.